Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga kapatid, ako po si Sister Joya Marilaga mula sa CRC San Pedro Daughter Church. Narito tayo muli po simula ng araw natin kasama ang salita ng Diyos bilang gabay. Tayo muna ay dumako sa isang maikling panalangin. Yes Lord, pinupuri ka namin, pinapasalamatan Panginoon sa araw na ito. Maraming salamat Lord sa pagkakataon na ito na pagninilay-nilayan namin ang iyong salita. Bigyan niyo po kami ng sapat na karunungan upang maunawain po namin ang iyong mensahe sa araw na ito at naway tumimo po ito sa aming puso't isipan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pagninilay-nilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Joshua 21:34-35 na may pamagat na Cities from Zebulun. Ating basahin ang mga bersikulo. Verse 34, ang mga lungsod na ito mula sa lipi ni Zebulun ay tinanggap ng iba pang Levita, mga angkang buhat sa lahi ni Merari, ang Jokneam, Karta. Verse 35, Dimna at Nahalal, apat na lungsod kasama ang mga pastulan nito. Ang tribo ng Israel ay binubuo ng 12 anak ni Jacob, mga angkang tinayo ng Diyos upang maging kanyang bayan. Sinabi dito na ang mga syudad ay galing sa lipi ni Zebulun, isa sa mga angka ng tribo ng mga Levita sa Israel, ni Nasered, Elon at Chalil, na may 60,500 na bilang. Ito ay matatagpuan natin sa mga bilang 26 verses 26-27 at 57. Sa bahaging ito, makikita natin na ang ilang lungsod mula sa lipi ni Zebulun ay inilaan bilang mga lungsod ng mga Levita. Ang mga lungsod na ito ay hindi lamang tirahan, kundi mga sentro ng espiritual na paglilingkod. Dito ay sinasagawa ang pagtuturo ng kautusan, pagsamba, at paggabay sa bayan ng Diyos. Ipinapakita ng paglalaang ito na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Bawat tribo ay tumanggap ng kanilang mana at ang mga Levita ay binigyan ng mga lungsod upang may sagawa ang kanilang ministeryo. Makikita rin dito ang kaayusan at katurungan ng Diyos sa pamamahagi ng lupain. Walang tribo ang nalugi at walang lingkod ng Diyos ang napabayaan. Gaya ng bawat tribo na may dalang pangako, nais din ng Panginoon na pamanahan ka. Ang kanyang pagpapala ay hindi lamang para sa sinong mga angkan, kundi para sa lahat na nagtitiwala sa kanya ngayon. Ganito rin ang Diyos sa atin ngayon. Siya ang Diyos ng kaayusan at katarungan. Ayaw niya ng panlalamang o pandaraya. Sa halip, tinatawag niya tayong mamuhay ng may integridad, lalo na sa gitna ng mga kontrobersya at pagsubok sa ating paligid. Kaya, mga kapatid, maniwala at manalig ka. May nakalaan na pamana, pagpapala, direksyon at pag-asa mula sa Diyos para sa iyong buhay. Ngayon, tayo ay dumako muli sa isang maikling panalangin. Panginoon, maraming salamat sa mensahe mo na muli patuloy na ipinapaalala sa amin kung gaano ka katapat, kung gaano mo pinagpapala ang iyong mga anak. Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy na sumunod sa iyong mga tawag, sa iyong mga nais na ipagawa sa amin katulad ng mga Zebulun. At Panginoon, alam po namin na patuloy niyo kaming gagabayan sa araw-araw naming pamumuhay. Maging aming bansa, Panginoon, patuloy po namin itong itinataas na magkaroon ng pagkakaisa mula sa mga pinuno hanggang sa bawat isang mamamayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Muli, maraming salamat mga kapatid sa pagsama sa atin sa umagang ito. Patuloy po nating suportahan ang ating programa upang mas marami pang maabot ang salita ng Diyos na magliligtas sa lahat at magbibigay kapanatagan. Muli, magandang umaga at pagpalain nawa tayo ng may kapal.